Good morning mga kasards, welcome na naman muli sa ating panibagong vlog at welcome po kayo dito sa ating munting channel. So matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload mga kasards, no? Lalo na sa isa nating channel, yung sa Migo Ilonggo. Dahil nagka-problema yung isang channel natin. So ayun mga kasards, no? About sa manok pala natin ay wala pa muna tayong update ngayon. Dahil wala na namang bagong ano, no, ganun pa rin naman yung mga manok natin. Wala na, yung nadagdag lang naman ay yung mga sisiyo lang naman, yung binidyo natin sa nakaraang vlog natin. Update ko na lang kayo mga kasards pag lumaki-laki na yung mga alagang sisiyo natin doon. Alright, so yung ganap ngayon mga kasards ay may gagawin lang tayo, no, at i-update ko lang pala kayo sa ano natin, sa lote natin doon sa may kabila na balak natin na ilipat yung mga manok natin doon. So para makita nyo rin, no, sa channel na to yung kung ano yung ina-update ko doon sa may Migo Ilonggo na channel natin. So pupunta tayo doon sa kabila mga kasards para pakita ko rin sa inyo, no, yung area natin doon na lilipatan ng ating mga alagang manok. So ngayon pala mga kasards ay nakagawa pa ako ng last na kawayan na bakod, no, para doon sa kabila. Dahil yung iba doon mga kasards ay inilagay na natin doon at naikabit na natin. So pakita ko na lang sa inyo mamaya. So ito mga kasards ay nakagawa pa tayo ng isa pa. Yan. Nakagawa tayo ng bakod para sa lote natin doon. At dadalhin na rin natin mga kasards, no, yung itatanim natin na bayabas. So may bayabas pala tayo dito. Sayang naman at kung dito yan mamamatay lang yan dito, no. Ito, oh. Yan. Malalaki daw yung bunga nito eh. Yung nung tinapo na ng mga buto dito ng bayabas. So bubungkalin natin yan at ilipat natin doon sa may lote natin. Para pag lumaki, may kukunan tayo ng ano, no, ng prutas. At maghahanap pa tayo ng iba pang mga tanim na pwede nating ilagay doon. Mga prutas, mga gulay. Para habang wala pang kubo doon ay may mapakinabangan natin, no? May maha-harvest tayo. So unti-unti na nating sinisimulan yung mga project natin doon sa kabila. I-ano ko muna to, no? Ibubungkalin ko muna to. Kunin ko muna tong bayabas. At samahan nyo ako mga kasards na pumunta doon sa kabila sa ating lote at igagala ko muna kayo sa ating area doon. Kaya pala mabagal lumaki yung tanim natin dahil sa bato pala siya, ano, no, sa bato pala siya nag-ugat, dyan siya tumubo. Mabuti ito pag nailipat natin to sa may kabila, itanim natin sa ano, no, malambot na lupa. So tara, punta tayo dun sa ano natin, sa kabilang area. Alright, at ayun, dala pala natin yung bara, yung pangukay at saka yung kahoy na pinutol natin, no, para yun yung iharang natin sa tanim. So ito pala mga kasards, oh, yung ibang mga pusog natin ay hindi pa natin nahakot dito, no. Marami ito mga kasards. Yan pa, oh. So hindi pa natin nahakot, oh. Pero yung iba mga kasards ay ando na, no, at nagamit na natin. So ayun, tupalo na lang natin yung ibang pusog natin doon. Okay naman yung mga pusog natin, medyo straight naman. So dito na tayo mga kasards, no. So ang dami palang kalabasa dito na tanim si Manong, oh. Yan, oh. Mga malalaki na pala yung kalabasa nyo, oh. Yung iba na harvest niya na ata, wala na dito eh. Yan, oh. Mga malalaki na yung kalabasa niya.
So maganda talaga pag may itinanim ka, no? Talagang may aanihin ka. So dito na pala tayo mga kasards sa ating area. At sabay update ko na rin kayo, no? Dahil hindi tayo nakapag-upload sa Amigo Ilonggo. So dito na lang natin i-upload sa sa Sarge TV. Ayan, saglit lang, pakita ko lang. Laki ng kalabaso, oh. Wow. Ganda, no? So habang wala pa kasi yung may-ari dito ng lote na to, tinataniman muna ni Manong yung area dito. So ayun mga ka-sarge, at dito na tayo sa ating area. At dito na nalagyan na natin ng bakod, no? Yan. So ito na yung update ng ating lote dito. Yung bakod ay nailagay na natin dito. Yan. At ganito pa lang kahaba yung nailagay natin na bakod. So hanggang dito yan mga kasards, dito sa may gilid, no? Yan. So hanggang dito pa lang yung nailagay natin, kasi yung muhon, yan yung latid nya, yung tali, yung muhon ay dito. Yan. So kaunti na lang dito yung ilalagay natin, no? Siguro mga mga isa't kalahati na na kawayan. Isa't kalahati na gawa nito. So ayan, at konti na lang yung ilalagay natin dyan. At dito sa kabila mga kasards ay nalagyan na rin natin, no? So dito na banda mga kasards ay hindi to harap, no? Ito ay magsisilbing gilid, at ito ay daanan pa to, bakante na daanan, dahil doon sa dulo ay dead end na yan doon. So yung magiging harap natin ay dito sa kabila. Yan. So kahapon ay kami ng kuya ko, no? Naglagay kami ng bako dito, at temporary ay binuksan na lang muna namin yung pintuan. Pero hindi pa to pintuan mga kasards, temporary lang to, dahil may mga dumadaan pa, no? Wala pa naman. So binuksan lang namin muna ng konti. At ayan, pakita ko lang sa inyo yung bako dito. So mababa na rin yung nagawa natin na bako dito. Yun. Kahapon ay nagbungkal pa kami ng ng mga bato na malalaki, dahil medyo mataas yan dyan na part, no? Yan. At nakaabot kami ng paglagay ng bakod hanggang dito. So medyo mahaba na rin yung namin, nalagyan namin. Yan. Yung mataas na kawayan na yan, yung sa dulo, yan yung corner, no? At yan na rin yung pintuan natin. So hindi muna namin pinutol tong tong puno na to. Ano tawag dito? Kalimutan ko mga kasards. Comment nga kayo kung ano to. Kung hindi ako nagkakamali, ito ba yung fig tree? Parang hindi, pero hayaan na muna natin to, no? At maka pa sa araw, para hindi masyadong mainit yung area natin dito. So yan, at pasok tayo dito sa ating lote. Yan. So ito na yung magiging area ng ating manukan mga kasards. Yan. Dito ako nakatayo sa gitna, at yan pa yung lalagyan natin ng bakod, no? Hanggang doon sa may, kita niyo yung plastic na yan. Yan. Diyan pa tayo maglalagay ng bakod, no? Ayan pa. So yung magagastos natin na kawayan siguro dito ay mga nasa 15 na bugkos pa siguro, no? Hanggang doon sa may bakod ng kabila, siguro ay pasamantala ay idugtong na lang muna natin dyan. At doon yung pinakita ko kanina na konting bakod na ilalagay natin doon, no? Na hindi natapos. Right, at kasama ko pala ngayon si mama, at namasyal muna kami dito sa lote. So ngayon ay
Maghanap ako ng ano mga kasards, no, ng area kung saan ko pwedeng ilibing yung ano, yung bayabas na dinala namin. So maghanap ako ng iba pang ano, iba pang prutas. Alright, at tara at ilibing na natin yung bayabas, no. Itanim na pala natin para dito na siya lumaki. Right, at dito na lang natin siguro ilalagay mga kasards, no, dito sa may dulo. Yan. So mag-hukay tayo dito. So yun mga kasards, no, ilibing na natin dito. Ang liit. Sayang kasi pag namatay lang to sa bahay, natatamaan ng ano natin, no, ng pertahan ng bato. Ayos na. At ayan, napakinabangan din yung pinutol natin na ano, no, nakahoy. At yan yung tinanim natin na ano dito, bayabas. Yung may mga ano pala dito mga kasarts, no, may mga aswete. May mga aswete pala dito. Yan, maganda pag lumaki tong mga aswete na to, mapakinabangan yan na natin yan. Alright, at tapos na, diligan na lang natin, kahit wag na siguro nating diligan kasi basa naman yung lupa at patuloy naman yung ulan, ano. So yun mga kasards, no, at yan, ito yung bayabas at yun yung aswete na tinanim natin. At dito mga kasards ay pag natuyo-tuyo tong mga damo na pinutol natin, doon na tayo itipunin natin para malinis na natin yung area natin dito, dahil yung mga tibang damo ay patubo na naman, no? Kasi ngayon ay medyo basa pa yung mga damo na natuyo na naputol na natin. Pag natuyo to ay pwede na natin sunugin to. At yung mga saging natin dito, yan o, yung putuli, kunin na natin tong mga malalaking saging na to kasi mga luma na to eh. Yung kukunin natin para ma-arrange natin ng maayos dito yung mga maliliit na saging, yun yung kukunin natin, mga ganito, at i-arrange natin dyan sa may gilid. Yan. So hanggang dito pa yan kasi mga kasards, oh. So kahit ihilira na lang natin yung mga saging dito, no, dahil dito na area mga kasards eh, pwede pa tayong maglagay dito ng mga na mga halaman. Bala ko kasi na mag-garden tayo dito banda, no, dito yan. Tapos yung mga saging ay arrange natin ng nakahilira doon sa may gilid. So yung balak natin mga kasards ay dito tayo mag ng balon.
Yan, magpahukay tayo dito ng balon para may source tayo ng tubig. Kasi malapit sa ano no, sa mangga. At dito yung mga kasagingan. Panigurado ay matubig dito na area. Medyo basain na lupa. At yung deposito natin ay doon natin ilagay sa may kabila sa dulo para magkalayo yung deposito at saka yung balon. Siguro yung kubo na papagawa natin ay dito banda no. Kahit kubo lang muna para malagyan ng kuryente. Maglagay lang tayo ng space doon. Siguro yung space na doon sa harap, yung isang tumpok na saging at saka dito malagay din tayo dito ng space. Right, so ito lang muna yung plano natin dito sa lote natin mga kasards no. Dito sa bagong area natin. At di ako nakapagdala ng ano, ng itak. Kukunin ko sana tong mga damo na to yan, pero kaunti lang naman yan. Dito ay kasagingan ano. So arrange na lang natin yan pag may time tayo. Alright, at ito na rin yung update sa ano natin, sa area natin. Yan, unti-unti na natin nalagyan ng bakod no. At doon na lang yung kulang sa may dulo na yan dyan at sa dyan sa gilid. So dito namin balak mag ano mga ka-search no, maglagay ng fish pan. Kasama ko pala yung kuya ko. At dito namin balak maglagay ng fish pan dahil dito medyo malalim dito na area no. Yan. At yung manuka natin siguro ay dito banda. Simula dyan hanggang sa gitna lang. Dahil balak namin mga kasards, doon sa may dulo doon, sa may corner, pwede tayong maglagay ng ano doon, ng tambayan na kubo. Kasi medyo mataas na part doon at medyo malilim no, kaya yung target namin ay maglagay tayo doon ng parang tambayan no. Tapos yung katabi nun, manukan dito sa bandang gitna. Tapos dito sa gilid sa medyo malalim ay fish pan. Gawin natin fish pan. Malalim na kasi yan dito. At maganda dito pag umuulan-ulan ay mastaka ng tubig. Kasi dito mga kasards ay daanan to ng mga tao dati. Yan o, ito kita nyo may mga bakas pa ng dinadaanan. So dahil na nakuha natin yung lote, yung area, so ay magiging sarado na to no. At ang mangyayari dyan, yung daanan dyan ay masasarado yan, iikot talaga sila. Yan, dyan sila dadaan sa may gilid, sa may right of way, palabas doon. May daanan din naman doon sa dulo, pero hindi pa yan doon na linisan no. Kung sino makabili doon, so ay siya yung makapaglinis niyan at yun yung daanan, yung right of way doon. Alright mga kasards, at hanggang dito na lang muna yung ating simpleng vlog at in-update ko lang kayo sa mga panong kaganapan dito no, at kung ano yung mga plano natin para yung mga manok natin ay mailipat na natin doon. At patuloy ko na lang kayo na i-update mga kasards no, sa mga gawain dito. Alright, so maraming salamat sa panonood at God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye.